Hindi, pero yung side ko naman, kaya nagawa yun ni Judas. Kasi diba, good naman yung intention ni Judas eh. Gusto niya kasi mapakita na yung kapangyarihan nga ng Kristo. So sabi doon, kahit yung nagsariling diskarte siya. Katulad, sa akin na may relate yun sa akin sa mga may side comment ko. Yung mga katulad dun sa mga end-type na iba, na nagsara sila. Kumbaga, yung intention nila is, mabuti. Kaso, yung way nila is may pagka-Nicolaita. Yun yung katulad sa ginawa ni Judas na Di ba yung intention ni Judas is mapalabas nga yung kapangyarihan niya na maghari siya agad. Pero hindi nga niya ginamit yun. Kasi, yun nga may purpose siya. Tapos sabi doon, yung nangyari doon sa kay ni Judas, di ba na-erase yung pangalan niya sa book of life, kasi nga hindi siya nag-repent. Katulad sabi ngayon, dapat, yung mga pagkakamali tayo, si Judas naman, binigyan pa siya ng chance ng Diyos na mag-repent o maligtas na hindi mabura yung pangalan niya sa book of life. Kaso, yung pagre-repent niya, iba, nagpakamatay siya. Kung baga, pinutol niya na yung ugnayan niya sa Diyos. Kasi diba, pag pinatay natin pag kinuha natin yung sarili nating buhay, kasalanan yan. Kasi, si Christ, yung Diyos yung nagbigay sa atin ng buhay, kaya siya lang din yung kukuha. Yun lang. Di ba kaya pinahuli si kasi yung balak niya na yung saraw, parang pangasigaran na raw, may mga kawin na. Di ba kaya sa rin discovery si Jonas doon, yung akala niya, yung saraw mo mapapakasigaran. Yun. Hindi ba sila si Jonas? Judas. Yun yung para siguro magpakasigaran na raw. Tapos may time na nagsariling discovery siya yung isa sa nalila. Diba kaya may expectation tayo dito sa setup? Yung setup, isa rin sa ating pagtatanong, mas yung pagtatanong, mahalaga sa bawat ito sa ating, para malaman na ibali ng tama. Masyado kasi lang, ni-report ng kulat eh. So, na lang, yung naano ko na lang, di ba kay Judas na, di ba? Kaya yung sinabi, di ba kanina na, pinagtanong ni Judas si Jesus na kasi, nauna na siya doon, nauna siya sa plano ng Diyos, or, yun nga, diba sabi, nag-Nicolaitad siya. So, hindi siya masyadong diba, kasi yung naman diba, hindi ginawa yun, diba? So, nag-Nicolaitad kasi si, Judas, hindi siya nakinig sa, hindi siya nagtatanong gano'n. So, yung intention na diba sabi ni Zaya, yung intention ni Judas, tama. Tama naman, mabuti naman yung intention niya, kasi kaya ipakita yung kapangyarihan ni Cristo. Pero, nasa maling panahon lang. At saka, nasa plano ng Diyos ngayon na gano'n yung mangyayari. Kaya parang, isa din sa ginamit si Judas para makipil yung mental Diyos. Yung sa parang in-interview ko lang na, yung pinagsisihan niya ay parang sa laman lang. Hindi yung pagka-perayin niya. Na sinasabi niya na, ano ba yung pagsisisi sa laman? Yung halimbawa, na nakagawa ka ng kasalanan, tapos nakapatay ka. Tapos, nagkalag nga sinabi ni Brother Carolina na pag halimbawa nakulong ka, tapos nakalabas ka, yun pa rin yung gagawin mo. Parang yun lang yung pinagsisihan niya, hindi yung pagkamalihan na sinasabi. Yun lang. Yun ako sa mga yun, ko na lang yung nagdag ko na lang yung po. Yun na, di ba, pinagkanin na si Cristo. Kasi, hindi na ang inisip niya, iba yung, kumbaga parang, nga nagsarili yung diskarte siya, inisip niya na maghahari si Cristo. Pero hindi talaga yun yung nangyari, di ba? So, si Judas, naman siya, nag-repent siya sa pagkakagulo niya kay Kristo. Pero hindi kinaya ng konsensya niya. Kaya hindi kinaya ng konsensya niya, kaya nag-guilty siya. Tapos yun, sagot din niya sa atin na tayo, pag may nagawa tayong mali, hindi yun yung, by spiritual lang, kung may nagawa tayong mali, yung pagsisihan natin yun, hindi yung
titigil ka na agad. Kasi diba sabi sa Biblia na hindi ikaw ang pwedeng pumuto ng buhay mo. Kundi kung sino yung naglikha sa'yo, yun lang yung pwedeng pumuto ng buhay mo, diba? So tayo, wala tayong karapatan na putulin yung ugnayan natin sa Diyos. Ganun. Kasi diba ganun yung ginawa ni Judas. So tayo, kung may pagkakamali man tayong nagawa, may repentance, yun, dapat mag-repent tayo. Tapos, papatuloy tayo kung ano yung mali na nagawa natin. Ano natin yung parang, yun, magpatuloy lang tayo. So, ayun po. Pare-parehas naman po kasi diba yung nagalang Judas, is talaga yung nagsaraling diskarte lang. Kasi di ba po ang magsasaraling diskarte is ang kahan ko din, yung walang, hindi maganda yung dulot, no? Kasi kapag gumagawa ka ng pansarili mong paggalaw o gawa ng mga bagay na hindi ka humihingi ng tulong sa mga nakakaangat o nakakaalam, talagang na hindi bibiging maganda yung kahahantungan. So, ayun, sinabi din na syempre, once na, di ba, yun na nga, naganap na yung pagsasariling diskarte, kailangan humingi ka na lang ng tulong sa mga nakakataas. So, kapag yan sinabi ni Brother Jerome na kailangan magpasakop tayo sa ina-under natin training dito sa church natin. Kasi kapag humingi ka ng tulong sa kanila, ibig sabihin, talagang hindi mo na kinakaya yung problema mo. Kasi di ba katulad na nangyari kay Judah, hindi siya humingi ng tulong sa paligid niya, hindi nawa niya, nagpakamatay siya. So di ba dapat hindi natin siya tularan? Kasi kapag tayo hindi natin napagtagumpayan yung natin, yung ginawa natin kasalanan, talagang malaking suliranin yung mapapasa natin sa buhay natin. So habang tumatagal, lalo bumibigat yun, di ba? Kaya, para kumbaga, unti-unti, habang tumatagal, naiipon yung mga struggles mo, ganon, burdens. So, ayun. So, yun lang po. So, kailangan magpasakot tayo sa nakakaalam. Susog ko na lang kasi, ayun nga, sabi na, yung, di ba nga, parang yung dagdag ko lang doon, si Judas kasi, di ba, makikita naman natin na yun nga, yung mga rin niya, maganda yun. Kaso nga, di ba, parang si Judas kasi, kulang siya sa revelation, parang, kaya siya nagsariling discarding, kulang siya sa revelation. Makikita natin na si Judas kasama siya sa Kapel Apostol. Tinrated siya ni Jesus Christ. Pareho sila, pero di ba, makikita natin dun yung na si Judas, parang siya lang yung nagsariling discarte doon. Sabi doon, parang yung pagsasariling discarte na kasi marami na tayo makikita ng example sa Biblia ng, yung pagsasariling discarte, wala talagang madudulot na maganda sa huli. Katulad nung kay Cain at Abel, di ba? Yung pagsasariling discarte ni Cain, nagdulot sa kanya ng yun nga, malaking, sumpa yun, di ba? Nagkaroon ng, sinumpa siya. Para matulad din kay Judas na, di ba si Judas, yung kinahinat na nung nung pagkasariling diskarte na yung pagpapakamatay niya. Kung tayo nga, di ba, sariling diskarte rin tayo, katulad ng ginawa ni Judas, maaaring matay rin tayo sa spiritual. Ano ba yung pagkamatay na yun? Hindi naman yung spiritual bakit literal ng mamatay. Ganun. Yung pagkamatay na yun, pwede rin natin itipo yun sa pag-backlight. Kasi di ba once tayo, nagsarili tayo, hindi tayo sa hukom, o sa turo ng mensahe, magkakaroon na tayo ng problema. Ang mangyayari, isisisi natin sa hukom, pero hindi naman talaga yung hukom yung may problema doon. Tayo, kaya sa huli, mag-backlight tayo kasi iniisip natin yung hukom yung may kasalanan, pero tayo talaga yun. Katulad nung kayo doon. Maingay, pero ayaw na nga tumili. Kasi nga daw masunod yung susunod. Kasi nabago nga po siya si Judas po. Di ba nagsarili si party? Nagpakamatay na lang po siya. Tapos si
Judas, mali talaga yung hangalan niya. Di ba nga po, meron nga po siyang maling ginawa. Yung pagkakamali niya po doon, di ba nga po, usapan na natin, kailangan po, pag kunwari may mali ka na ginawa, tapos papatuloy-tuloy mo pa, kailangan nga na po, kahit meron ka pa rin ginawa na mali, kailangan ipagpatuloy mo rin. Siyempre, parang lesson na din yun sa'yo. Tapos sabi pa doon, yung pagpakamatay na ni Judas, kailangan nga, meron nga siya nung sa panahon nga natin ngayon, pag gano'n nga, meron na nga tayong suicide na nga sa atin. Kailangan nga pag gano'n, pag nakakaramdam ka ng sarili mo ng, kunwari, nanghihina ka na gano'n, magpa-session ka. Yun lang po. Yung sa akin nga daw po, si Judas nga daw po, na nagkasala kasi dahil sa sariling diskarte siya. Yung sariling diskarte nga siya, yung tipo nga sa atin na yung sa mga magulang. Sa sariling diskarte rin po sila, na hindi po sila nagpapaturo sa mga nakakaalam, tatanda sa kanila. Kaya po nagkakamali sila. Pagkatapos na, yung katulad kay Judas, yung pagpapakamatay niya, yun yung tipo sa atin na yung parang naluform na tayo. Dahil sa nagsarili ng diskarte, nasadak na sa amalian. Yun lang. Pwede ba yung Judas, kaya ginawa niya nga, hindi ba sinabi nga ni Jesus na, kasi, alam niyo na yung mangyayari sa future na si Judas, gagawin niya siya yung magpapakanulo sa kakanulo kay Jesus sa mga yun. Tapos sa tapos, sabahan nga si Judas. Siya, yun yung ginawa niya nga yung pagkanulo kayo doon. Ano naman sa ginusto niya? Pero akala niya, kasi ang akala niya talaga, ibulog lang siya ito. Pero sabi nga po nga yun. Kaya nga binalik nga sa kanya yung binigay sa kanya pera, di ba? Tapos nag-ibig siya. Pero yung sa ginawa niyang pag-hindi yun, dapat ligtas na talaga yun doon. Pero yung sa ginawa niya na pagpapakamatay sa pag-ligtas, hindi nga siya hindi naligtas. Kasi yung pagpapakamatay, hindi nga sagot yun sa problema ng tao. Kaya sabi nga, di ba, repent and be back and be saved. Pero ang ginawa niya nag-repent, tapos nagpakamatay. Kaya yun, hindi siya nag-repent. Tapos, wala.